DENR mas pinalalakas sa mga hakbang laban sa epekto ng climate change sa bansa. Kabilang sa mga inisyatiba ito ang mas maigpit na solid waste management, reforestation at responsableng pamahala sa pagmimina. Silipin yan sa report ni Elijah Canlas. Naglatag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga konkretong hakbang para sa climate change adaptation sa bansa, kabilang ang mas pinaigting na solid waste management, reforestation at responsible mining policies. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na bagamat mababa sa 1% ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming, kabilang pa rin ang bansa sa mga pinaka-vulnerable sa matitinding kalamidad. Sa issue ng solid waste, nagbabala ang kalihim na kailangang pairalin ang disiplina ng publiko upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga katubigan. Alam nyo, masakit man aminin, tayo po mga Pilipino sa mundo, kinikilala po mga malilinis na tao, pero nakikita po natin ng amount of litter na nakikita po natin na umaabot po sa ating mga katubigan. Siyempre nagagaling sa mga tao to, so kailangan paalalahanan natin lahat ng tao. Dagdag pa niya, we welcome anything that will lessen the amount of waste na magkaka-leakage o mapupunta sa lansangan o sa mga katubigan. Kaya lang, ang punot dulo po is kahit ano pang material yan, kung maayos po ang pagtatapon natin, hindi po tayo magkakaproblema na hinaharap natin ngayon. Kaugnay ng proteksyon sa mga high risks na komunidad, ipinaliwanag din ng kalihim na patuloy na gumagamit ang ahensya ng geohazard maps mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB upang gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa ligtas na relokasyon at maagang paglikas tuwing may kalamidad. Samantala, upang matugunan naman ang mga pinsalang dulot ng deforestation at quarrying, isinusulong ng DENR ang pangmatagalang rehabilitasyon sa pamamagitan ng National Greening Program o NGP na nagbibigay din ng kabuhayan sa mga lokal na people's organization. Ayon kay Secretary Cuna, hindi lang ito hakbang para sa isang luntiang kinabukasan, kundi tulay rin para sa malinis na pangkabuhayan. Ito pong National Greening Program, hindi lang po reforestation itong proyektong ito, itong programa na ito, pero job generation din. So, ang kinukuha po natin sa isang lugar ay mga members ng mga people's organization sa lugar. Magsisimula po yan sa seedling production. So gagawa mo muna yung seedling, magpuproduce muna ng mga seeds, tapos siyempre magtatanim, and then may maintenance and protection po yan. So that's a 3-year program. Ang challenge namin is after the 3 years, we have to ensure na naaalagaan pa rin at namomonitor pa rin yung mga tinanim. Bukod dito, nakatutok din ngayon ang kalihim sa Responsible Mining Regulation kung saan nakikipagtulungan ang DENR sa iba't ibang lokal na rehiyon upang magtayo ng one-stop shops na gagabay sa mga small-scale miners. Elijah Canlas para sa Bayan.